105.9 The one, the only one. Solid G-I-L. Give it live. Solid Editorial 105.9 Medium FM. Solid Eksakto, alas 9:35. Imidya mo. 9:35 in the morning. Continual programa diaton, mga querido radiantes, mga televiewers. Last 30 minutes, na diaton encounter este dia un doktor. El kay manhunto ka naton mga bisinos, Tagalog speaking. Ara si GIL ay prekura tambing gayod man Tagalog. Importante, manintindihan kami pati si doktor. Habla sila Tagalog del Chavacano, Tagalog na Tagalog talaga. Pero magandang umaga sa inyong lahat, mga televiewers at mga tagapakinig namin dito sa iMedia. We wish to say thank you to West Metro for sending their professional doctor, siyempre. Artista looking, baka pensaba ustedes, tamira ustedes ng mga teleserye. Doktor que manhunto ka nato mga bisinos. Adlal di mio production manager, guwapo doktor. Sabi, natural. Pwede ba ito si man-deny kay el mga natural kwandel diaton mga bisita? Channel mga otro tamen mga supporters, mandoy kanila man TikTok luego, takiyo ka na ma'am. But in the meantime, ladies and gentlemen, magandang umaga. Kasama natin ngayon sa programa for this episode today, si Dr. Justin Gerard Castro. Internal Medicine. Welcome to iMedia. His first time ever. Doktor, magandang umaga. Magandang umaga. Good morning po sa lahat. Good morning, Sir Hill. Buenos dias, Zamboanga City. Yes. Mira usted es el forma del artista looking doctor. Thank you po. Yes. Well, anyway, mga bisinos, el bisita diaton is a doctor by profession. And today, dalili ka natin kwantos mga health tips importantes Paano ang pagkontrol sa timbang, blood sugar, cholesterol, at tamang gabay sa pag-iwas sa diabetes at sakit ng puso. Di ba, doktor? Yes, tama po. Oo, tama. Yes. So, in the meantime, yun, si Tanay na doktor, de berasan, un poco tanerbia yun. Pero si Doktor Ara, tanerbia po ko, bawi-bawi lang kita. Kay si Yotan na doktor, tanerbia tamin nyo. Naara si Dr. Taki, first time syempre, sila feel relaxed, doktor, kay our goal is to inform the public. Yes, sir. Opening statement muna di doktor. Sige, doktor. Okay, sige sir. So today, I will be discussing, pag-uusapan natin, very important na topic, no? Yes. Karamihan sa atin, lalo na po, sir, kakatapos lang ng holidays. Oo, yeah. So, kakatapos lang ng kainan, parties, inuman, alcohol. So, ngayon, papasok ang New Year, marami na naman yung mayroong New Year's resolution. Sabi nila, di na ako kakain, magiging healthy na ako this year. Yun, oo. So, this day, today, we will be discussing or pag-uusapan natin ano-ano ba yung mga paraan or mga ways kung paano natin mapapanatili na tayo ay healthy at saka makokontrol natin yung ating timbang, Yun, oo. yung ating blood sugar, at the same time yung cholesterol at BP. All right. Okay, importante sa mga bisinos, di ba? Yakabayal Christmas, yakabayal New Year, manada kita mga party atende. Kusal epekto baka arat yan yung ustedes ta sinti kaya queda un poco grande, ya queda un poco pesado. Usually, doktor, sabi nila pag mabigat yung tao, yung weight niya, ay parang hindi commensurate sa height ng isang tao. Okay. Diyan na maaari mong sabihin na may problema posible in the future kung wala pa ngayon sa blood sugar or maari dahil sa timbang niya. Ito na ang mga posibleng mga health concerns niya.
Okay. Actually, sir, kapag yung patient medyo mataba, no? Oh, Sabi yes, nga yes, po, oo. hindi aligned or hindi tugma yung timbang doon sa height or yung tinatawag nating overweight or Yes. obese. Chances are, sir, mas mataas yung chance nila na magkaroon ng risk factor, tawag namin, no? Risk factor para magkaroon ng diabetes, no, magkaroon ng hypertension. And kapag meron ka nitong dalawa na to, pag nagsama ang diabetes tsaka hypertension, Nako. no, mataas ang chance na magkaroon tayo ng tinatawag na atake sa puso. No? Pwede rin magkaroon ng stroke. No? And yung ayaw natin, ako bilang isang nephrologist, no, specialista sa kidney, marami kaming patients, sir, na nakikita if hindi controlled ang sugar at saka ang BP, no, maaari na yung pasyente mauwi sa dialysis. Talaga, oo. So ito yung mga sakit na kinakatakutan ba natin, no? So ito yung mga sakit na gusto nating iwasan. And madali lang naman siya iwasan, sir, no? Itong mataas na sugar, obesity, at saka yung mataas na cholesterol, ang tawag natin dito, sir, sa mga sakit na to is lifestyle diseases. No? Kaya siya tinawag, sir, na lifestyle diseases kasi ito yung mga sakit na nakukuha sa una, sobra-sobrang pagkain. No? Yung katakawan ba? No? Pangalawa, yung kulang sa exercise or yung tinatawag nating sedentary lifestyle. No? Pangatlo, yung mga taong merong bisyo. Halimbawa, yung malakas manigarilyo. Ayun. No? Tapos yung mga malakas uminom ng alak or alcohol. No? And lastly, itong mga sakit na to, minsan namamana. No? Especially yung diabetes. No? Pag malakas ang family history, kapag may nanay o tatay na diabetic, malakas din yung chance na yung pasyente malamang maging diabetic din. Yun. Alam nyo, not so much about our concern sa mga nagtatrabaho kasi usually pag nasa opisina ka o sa isang institution ka, kahit dito sa amin, may mga requirements para at least may check-up ka kung okay ba ang Agree. ang Opo. health mo. Pero karamihan yung mga nanonood ngayon at nakikinig, ang nasa isip nila, kailangan ba pupunta ko sa doktor? Wala naman I'm not feeling bad. I have nothing to worry. Okay naman, kaya lang mataba nga ako. Pero by and large, totality, parang okay man ako. Pwede ba maging rason or dahilan, ayaw ko na magbumisita sa doktor? Wala naman akong nararamdaman any abnormality sa katawan? Okay. Thank you, Sir Hill. No? Yes. Usually, sir, yung nadidinig natin yan. Ako, sobrang dalas. No? Okay, alright. Sobrang dalas namin nadidinig yan. Number one, ang kailangan po nating tandaan, no, yung mataas na sugar at saka mataas na cholesterol, o minsan kahit nga yung high blood at saka diabetes, wala po talaga silang simptomas. No? Usually, itong mataas na sugar at saka cholesterol, nadadiagnose lang ito through routine laboratory. No? Usually, kapag hinayaan natin, hindi tayo agad-agad nagpakonsulta, kapag lumabas na, sir, yung mga simptomas, halimbawa, no? Sumasakit na yung dibdib, Okay. or mabilis na mapagod, no? Hirap huminga, or merong parte ng katawan na hindi maigalaw, usually ito, sir, mga complication or late stages na. No? So, dapat ito hindi umabot yung mga pasyente natin dito. I see. So, sino-sino ba, sir, yung mga kailangan natin i-screen? No? Yun yung usually na tanong eh. Sino-sino ba yung mga pasyente na kahit walang nararamdaman, Yun. dapat natin i-screen? Number one, unang-una, tama po kayo, Sir Hill, yung mga pasyente na obese or overweight. No? Usually sa ating mga Asian or sa ating mga Filipino, meron tayong tinatawag na body mass index or yung BMI na tinatawag. No? So yung BMI, sir, actually madali lang siyang computein. No? Kailangan mo lang ng timbang in kilograms, tapos kunin nyo, sir, yung inyong height in meters. No? Tapos lahat naman tayo may cellphone tsaka internet. No? So pwede nyo computein doon sa internet para malaman ninyo kung kayo ba ay overweight o obese. No? So again, para sa ating mga Filipino, ang normal dapat is from 18.5 to 22.9 lamang. No? Kapag mas mataas sa 22.9, considered na yun, sir, as overweight. No? And kapag mas mataas sa 25, considered na yun as obese. No? I see. Oo. So, yan yung mga unang pasyente. Pangalawa, yung mga kailangan natin screen kahit wala silang nararamdaman is yung mga patients na merong strong family history. Okay. No? Pag sinabi, sir, natin na strong family history, nanay, tatay, no, kapatid, tito, tita,
merong diabetes, no? Or merong hypertension. Family history. nga. Family history. So kapag positive ito, dapat kahit wala ka nararamdaman, dapat magpakonsulta, Yun, no? yun, oo. Pangatlo, sino pa? No, usually yung mga pasyente na yun nga, sabi kanina, yung may bisyo, no? Malakas uminom ng alak at saka yung malakas manigarilyo. Sila yung dapat. And yung panghuli, yung mga pasyente na matatakaw, malalakas kumain, tapos yung kanilang trabaho is nakaupo lang the whole day, no? For example, yung mga nasa bangko, no? Or yung nasa opisina, yung wala silang masyadong exercise ba. So ito yung mga patients na kahit walang nararamdaman, dapat sir magpakonsulta. All right. Okay. In our introduction kanina, nakita ko yung specialization ni Dr. Gerard. Nakita ko nephrology. Yes, sir. As a Opo. broadcaster, hindi masyadong common sa akin. Pero binanggit nyo very briefly na pagdating sa problema sa kidney, yun na Yes. ang expertise Yes. ni doktor. Yes, Alright, binanggit tama, nyo kanina, doktor, na yung may problema sa blood sugar. Tapos yung blood pressure. Okay. Palaging may problema, high blood. Okay. Opo. May punto talaga kung hindi mo ma-control yan or hindi mo refer yan sa doktor, pupunta yan sa ibang sakit. Ito ng sakit sa kidney. Yes, sir. Tama po 'yon, no? Actually, Sir Hill, ang diabetes at saka ang hypertension, no? When we're talking about the kidneys, Yes, no? yes. Yung dalawang sakit na to, sir, ito ang worldwide, no? Buong mundo, ito ang pinaka-common na dahilan ng tinatawag na chronic kidney disease. Okay, no? okay. Pag sinabi natin, sir, chronic kidney disease, this is a more than 3 months na mataas ang creatinine. And kapag nagtuloy-tuloy ang pagtaas, sir, ng creatinine, ito yung mga pasyente na nauuwi sa dialysis. So, hindi lang naman, sir, kidney ang target ng uncontrolled na sugar at saka diabetes. Ay, sugar at saka high blood. High no? blood, yes. So, meron, sir, dalawang classification itong complication. No? Usually, tinatawag namin ito in medical terms na macrovascular at saka Okay. yung tinatawag, sir, na microvascular complication. Pag sinabi natin, sir, na macrovascular, ibig sabihin, yung malalaking blood vessel ba or yung daanan ng dugo, ito yung naapektuhan ng diabetes. So, ano-ano ito? Number 1, atake sa puso. No? Okay. Ito yung paminsan-minsan, sumasakit yung dibdib, or yung mga pasyente nagrereklamo na mabilis sila mapagod, no? So ito yung kinakatakutan natin na complication ng diabetes. Pangalawa, yung stroke. Pag sinabing stroke, sir, pwedeng either bara or merong pumutok na ugat doon sa brain. Ito yung madalas na nakikita natin ang complaint ng patient, biglaan silang hindi makagalaw, no? Or yung kalahati ng parte ng katawan hindi maigalaw or walang pakiramdam, no? So pangatlo, kung nakakita na kayo, sir, ng mga tinatawag na diabetic foot, no? Yung halimbawa, nagkasugat sa paa, Okay. tapos hindi nagiging maganda yung healing, no? Na kumbaga nabubulok yung paa, nabubulok yung mga daliri, no? Yan yung mga tinatawag na macrovascular complication ng see. diabetes. Ngayon, yung isa pang side, sir, is yung tinatawag na microvascular naman. Pag sinabing microvascular, ito yung maliliit na daanan ng dugo, no? So, number 1 dito is yung diabetic retinopathy. Pag sinabi, sir, na retinopathy, ito yung panlalabo ng paningin. No? Okay. Kaya marami sa ating mga pasyente na diabetic, ang complaint nila, Dok, parang yung mata ko po parang malabo. Or pag hindi, napabayaan pa rin, hindi pa rin nagkonsulta agad-agad, pwedeng mauwi, sir, na mabulag, no? Mawala yung sight ng pasyente. No? Ano pa? Pangalawa na microvascular complication is yung tinatawag nga na diabetic neuropathy. Pag sinabi naman, sir, na Neuropathy. yes, ito naman, sir, yung sa ugat, sa nerves, no? okay. So, maraming tayong mga pasyente, sir, na diabetic, ang complaint nila, parang tinutusok-tusok ba ng karayom or yung mga sa paa, no? Tsaka yung kamay, parang merong karayom na tumutusok. No? So, yun yung tinatawag na diabetic neuropathy. And lastly, sir, yun nga ang sinabi natin, yung chronic kidney disease, ito naman, sir, yung tinatawag na diabetic nephropathy. No? So, pag sabing nephropathy, sa kidney naman, sir, ang problem. I see. Okay, I so see. itong mga ito, sir, ito yung
gusto nating iwasan and gusto nating ipaalam sa public, no, para magkaroon ng heightened ba na awareness. All right. One point I would like to raise as my personal concern siguro, and out of curiosity na rin, Doktor, itong binanggit natin, mga lifestyle disease, okay, I'm very sure sa pagkain, kung ano man yung intake natin, yung mga hindi dapat, sobra, bawal din. Kung sobra, yun na, you will experience ito ng klaseng mga sakit. Agree? Yes, tama alright. po. Ngayon, pag may ganitong klaseng abnormalities, ang isang target dyan ay ang kidney. Yes, sir. Tama. Opo. I would like to ask one thing. Ito bang mga tao na mayroon ng mga maintenance, tulad ko, and the rest, marami din siguro pareha sa akin, Opo. may mga regular maintenance, hindi lang isa o dalawa o tatlo, may mga iba dyan, marami pa. Yes. Ito bang mga differenting maintenance o gamot 2 times a day, Yes. would this contribute in siguro in what small percentage ba or at talagang risk na ito sa kidney ng isang tao? Okay. Actually, Sir Hill, very common question Yes, yan. yes, ano? yes, oo. Kasi pag pumupunta sa amin yung pasyente, sa katulad namin na nephrologist, actually, sir, marami na talaga silang gamot. No? Yeah, Siguro, yes, yes. minimum na gamot niyan, nasa 5, 6. Nako, no? oh, yes. So, ang concern nila is, Doc, ito bang mga gamot na ito is hindi ba siya makaka-damage further doon sa aking kidneys? Yun, okay. Actually, sir, as a nephrologist, ang unang trabaho talaga namin is alamin isa-isa yung mga gamot na tinitake ng pasyente and siguraduhin or i-reassure yung pasyente na itong mga gamot na to is makakatulong na protektahan yung kidneys. Ayun, No, kasi alam naman natin, sir, na yung isang pasyente siguro ang doktor niyan is isa or dalawa, no? And kadalasan, sir, kapag ang pasyente nagpunta sa amin na nephrologist, meron na yung cardiologist, meron na yung endocrinologist na kasama. No, sila yung specialista sa heart, specialista sa sugar. No, tapos may mga gamot na sila na, yun nga, sabi ko, mga marami, 5, 6. Ang trabaho namin dyan is i-reassure yung pasyente and ipaliwanag sa kanila, sir, na itong mga gamot na ito ay makakatulong na protektahan yung kidneys nila. Yun, oo. And yung mga bagong gamot naman, sir, ngayon na lumabas para sa high blood, para sa sugar, Yes. karamihan dito, sir, is I can assure you at Yes, yung mga yes. nanonood sa atin Yeah, is importante yan. safe. Safe para dun sa Talaga. kidney. Basta ito po ay bigay dapat ng isang doktor. No, so wag na wag po tayo na magse-self-medicate. No, kasi yung ibang pasyente, mataas ang aking sugar. Ito yung tinitake nung kapatid ko. Yun, common yan. No, nagme-metformin siya, no? Ito na lang din yung iinumin ko since pareho namang mataas yung sugar. So mali po 'yun. So ang tama is magkonsulta sa doktor and for sure yung doktor naman po ninyo alam naman kung ano yung dapat para sa inyo and sigurado na safe para dun sa kidney. So wag magse-self-medicate. Okay, bonito siya. Magandang advice. Awareness para sa mga nakikinig at nanonood sa programa natin. Specialista, isang doktor, el que tamang kwento ara. Pone ustedes sa attention, mga health tips importantes aquí sa Nadiaton programa. Of course, through the all-out support of West Metro y el mga espesyalista, el que tapo de ayuda diskuti. All right, doktor, itong one common concern ng mga tao, may diabetes na ba ako? Parang marami ng question kasi sabi mataas daw yung sugar o blood sugar ko. May mga stages po ba itong klaseng disease na to, yung Yes. yung diabetes? Yes, May sir. mga pre-stage pa ba to or saan ito pwede nating sabihin Okay. nandyan ka na talaga, critical na? Okay. Actually, sir, meron tayong tinatawag na pre-diabetic stage Okay. at saka, sir, yung tinatawag natin na diabetic na talaga, no? Nagbe-base kami, lalo na ang mga doktor, nagbe-base kami, sir, doon sa tinatawag natin na fasting blood sugar at saka doon sa Ayun. HbA1c. O kaya nga, sabi natin kanina, very important yung routine na laboratory testing kasi hindi natin madadiagnose ang pasyente kung walang laboratory. Yeah, tama, No? oo. So, first stage nan usually, sir, pupunta sa amin ng patient, yung tinatawag na pre-diabetic stage. No? Pag sinabi, sir, natin na pre-diabetic,
yung level ng fasting blood sugar nila is from 100 to 125. No? And yung HbA1c is from 5.7 to 6.4. So yun yung objective finding namin. Kaya siya tinawag na pre-diabetic kasi para siyang tinatawag, Sir Hilba, na parang warning stage. Warning stage. Oh, kaya tinawag na warning kasi kung magtutuloy ka dun sa lifestyle na ginagawa mo ngayon, pwede yan maging full-blown na diabetes. No? So ano naman, sir, pag mas mataas sa 126 at saka 6.5 ang HbA1c. Ito na, sir, yung tinatawag natin na diabetes mellitus. No? Dapat malaman din ng mga nanonood natin na ang diabetes, sir, meron na yan dalawang types. No? Meron tinatawag na type 1 diabetes or yung ang lumang pangalan ng type 1 diabetes is yung insulin-dependent diabetes mellitus. Okay. No, usually, itong mga pasyente na to, sir, ito yung mga pasyente na inborn ba? Na pinanganak sila na walang insulin sa katawan. Okay. No, kaya sobrang taas ng blood sugar. Tapos, usually, nadadiagnose namin ito mga bata. No? 15 years old, 20 years old, diabetic na sila. No? So, kailangan na nila ng insulin. Yan yung type 1 na diabetes na tinatawag. Yung type 2 naman, sir, na diabetes, ito naman, or ang lumang pangalan nito is yung non-insulin dependent diabetes mellitus, no? Ito naman, sir, yung mga pasyente na elderly na, medyo matanda na, pero ito yung nakukuha na dahil sa sobra-sobrang pagkain ng matamis, no? Kulang sa exercise, no? And usually, yung mga patients, sir, na may type 2 diabetes, mas matanda na nga namin na-diagnose. And kapag na-diagnose namin, karamihan sa kanila, sir, meron ng complication. No? Kasi nga, sa sobrang tagal nila na mataas na yung blood sugar, hindi sila nagkukonsulta. The time na mag-consult sila sa amin, meron na silang complications. Complications na. So, mahirap nang i-reverse. Kaya very important talaga yung early screening. Okay, okay. Before I'll go to the next point, I'm sure yung mga nanonood ngayon at nakikinig sa radyo, sa e-media, sa 105.9, before I'll go to ano bang mga pagkain or intake na contributory factor para sa ganitong klaseng health concern, yung mataas ang blood sugar natin. I'll go to that. Pero I have one personal concern kasi ako mismo ang na-experience nito eh. I'd like to share this with the doctor na nandito ngayon, and I'm not ashamed to reveal some, health concern about este ko sa kami tamang kwento. After all, baka ang sitwasyon ko maging lesson din para sa iba or eye-opener para sa iba. Doktor, di ba? Tama, sir. Yes, I'm talking to a professional doctor. Alam nyo, mga 5 to 6 years ago, may resulta sa laboratory test. Ang una. Ang sabi doon, most importantly, Hill, sabi ng doktor, nasa boundary ka na sa issue ng blood sugar. All right? That was 5-6 years ago. Siguro mga 4-5 days ago, na I undergone also the same medical check-up. Lahat, pareho din, up to this time, borderline ka. Very good. From 5-6 years ago, magandang balita ba yun? Na ano ba, yung may nagawa ba kung mabuti, that's why it was still up to that stage? Or anong mensahe doon, doktor? Actually, sir, kapag yung patient is pre-diabetic pa din, no? Okay. Ibig sabihin nun, sir, kung wala po kayo, sir, na medications na iniinom, like hindi kayo niresetahan na anti-diabetic meds, ibig sabihin, sir, yung diet at saka yung exercise ninyo, baka pwede pa natin mas, kumbaga, i-enhance pa ba? Yun. No? Oo. Good Kasi, news. Yes, sir. Good news yun. Kasi kung wala pa kayo, sir, na gamot, no, na iniinom, tapos nakukuha nyo yung na-maintain ninyo or kung kaya pa ninyong pababain based lang, sir, sa diet and sa exercise, that's good. No? Hindi pa kayo, sir, for sure, hindi pa kayo, sir, re-resetahan yan ng gamot. Oo. Unless na lang siguro, sir, na yung pre-diabetic na stage niyo is yung pasyente meron din iba pang comorbidity or meron pang ibang sakit, no? Like for example, yung mga pasyente na stroke na dati, no? Or nagkaroon ng atake na sa puso. So ito yung mga patient kasi, sir, na kailangan mas aggressive, no? Mas aggressive tayo na pababain yung blood sugar. Pero kung
pre-diabetic lang, no? Konting tumataas lang yung blood sugar, tapos ang pasyente wala naman silang ibang sakit. Kaya naman ng diet and exercise talaga. Yun. Kailangan, to borrow your word, i-enhance pa. Kasi for the past 5-6 years, ganitong resulta. Ibig sabihin, I have to enhance kung ano yung ginagawa ko. Usually, proper diet at saka exercise, i-enhance pa. At least after 5 years, 6 years now, nandyan pa rin kung ano yung unang, ano bang tawag dyan? Result, sir. Result. Tama. So, something good news as far as I'm concerned. That's good. Yes, sir. Yes. Now, let's go to the most common question ng mga tao. Binanggit nyo, kahit bata, marami ng mga concern sa sugar. Yes. May mga bata nga na ano na, yung dialysis na. Agree. Opo. Okay. Ano po yung mga intake na contributory factor talaga sa Okay. ganitong imbalance na blood sugar sa katawan? Sige, sir. Yes. Actually, Sir Hill, nabanggit nyo po, sir, yung mga bata, no? Yes. Ngayon kasi, sir, ang napapansin namin is yung, kumbaga, mas mataas yung incidence or mas mataas yung karamihan do sa mga bata ngayon. Ang ano nila is yung TV lang ba? Nanonood lang sila ng TV Gadget. maghapon, Oh. cellphone, iPad, yun. no? Tapos, ang mga magulang, bigay ng pagkain kung anong gusto ng anak, no? Tapos, kunyari, fast food, no? So, iyan yung contributory, sir, dun sa mga bata pa lang, like 25 years old, no? Mataas na yung blood sugar, no? Yan yung yung childhood obesity ang tawag namin. Ngayon, sir, mapunta tayo dun sa mga pagkain na kailangan. Actually, sir, ang DOH dati, kung maaalala ninyo, naglabas sila ng tinatawag na pinggang Pinoy, no? Yun yung may picture yan, sir, ng isang plato, tapos nakalagay doon yung mga pagkain na dapat kinakain ng isang Right, okay. Filipino, no? So, i-recall natin, no? Usually, sir, dapat sa isang plato ng pagkain, no? Kalahati dito or 1/2 is yung mga tinatawag nating glow foods, no? Pag sinabing glow foods, prutas at gulay. Okay. No? So, kalahati ng Kalahati, pinggan ninyo alright. is dapat gulay at prutas. prutas, no? 1/4 dito is yung karne or protein, no, grow foods, and 1/4 lang, o isipin yun, 1/4 lang dapat yung kanin. Okay. No? Ang problema, Sir Hill, sa ating mga Filipino, no? Unlimited rice siguro. Yes, alam naman natin na ang Pilipino is extra rice talaga. Oo, yun talaga. So, kaya nga po yung mga pasyente ko na sinasabihan ko sa kanila na ang number 1 na kalaban natin na sa pagkain is yung rice, no? Kailangan talaga, sir, pag diabetic ka na or tumataas ang blood sugar, Okay. kailangan, sir, control yung rice. Pag sinabing 1 cup lang talaga. So ano pa yung mga sinasuggest ko dun sa mga patient? Usually, iwas talaga tayo dun sa mga matatamis na pagkain. Ayun, oo. No? Ano yun? Soft drinks, no? Yung mga iced tea na yan, yung mga fruit juices. Energy drink. Yes, yung energy drinks, sir, kahit yung Marami talaga mga bata ngayon sa mga energy drink. kahit yung Gatorade na yan, sir, meron niyang glucose. O kasabi no? ng mga bata, busy sa pag-aaral, gabi, kailangan I need to drink energy drink. No. Mga reasons nila, pero sobra na, doktor. Sometimes, mga ilang bottles na nakikita ko eh. Kasi, sir, yung mga ganong energy drink, meron silang content ba na caffeine. No? Okay, Yung caffeine, okay. sir, yung nagugustuhan nila, yun yung parang nagpapagising. Kaya lang, itong mga energy drink na to, mataas din talaga sila sa sugar, no? Sa sugar content. Yeah, oo. No? Actually, sir, mas makakatulong dun sa ating mga viewers, no? Kung ano yung mga dapat na madalas kainin, tsaka yung mga kailangan iwasan is yung tinatawag natin, sir, na food pyramid, no? Okay. Kung nakita nyo na yun, pwede nyo i-search sa internet kung ano yung food pyramid. Food pyramid, okay. Yes, makikita nyo, sir, meron siyang mga levels, no? Mula dun sa base or yung pinakamalaki, papunta, sir, pataas or yung pinakamaliit, no? Yung pinakamalaki, sir, na base, ibig sabihin nun, yun yung mga dapat na lagi nating kinakain. So ano yung makikita nyo dun sa base? Usually, sir, prutas talaga at saka gulay. No? Sumunod na stage doon, sir, is yung mga wheat wheat bread, no? Yes, Mga okay. rice, no? Pero in minimal amount, Okay. no? Yun yung mga susunod na dapat na mas madalas kainin. As you go up, no? Diyan na aakyat yung parang cheese, butter, no? Okay, Pwede okay. paminsan-minsan na lang ang kain. Tapos hanggang dun sa dulo, sir, yung pinaka-top, yung kailangan talagang iwasan is ano yun, mga fatty foods, no? Yung mga mamantika. Tapos soft drinks, junk foods,
Tsaka sir, yung mga processed foods. Pag sinabing processed foods, ito yung mga nabibili sa supermarket na nakapack. No? Tapos yung mga delata. Oo, No? Kasi sir, ready to eat na. yes. Actually sir, matataas kasi yun sa sodium content. Tsaka yung mga preservatives. Yun sir ang masama talaga para doon sa ating sugar at saka doon sa Siguro cholesterol. pwede naman siguro paminsan-minsan on a very rare occasion pero wag gawing habit na talaga. Tama sir. Kaya nga In sir. moderation. Yes. Kaya sir, doon sa food pyramid, as you go Andun, up, oo. yun yung Oo. dapat na parang konti na lang, paunti-unti Yun. ang kain. No? Pero dapat, mas madalas, fruits and vegetables talaga sir. Yes. Huh? All right. So, sorry, dagdag ko lang sir. Yes, go ahead. Dapat din, no, aside from din sa pagkain, kailangan ng exercise talaga. Kasi sir, ang function ng exercise is para magamit yung blood sugar. No? Kasi ang problema nga sa diabetes is yung sugar na iipon sa blood. No, hindi siya nagagamit. So dyan papasok ngayon sir, yung tinatawag nating exercise. No? Based sir sa mga latest na recommendation, ang recommendation sir is dapat per week nakaka 150 minutes tayo ng aerobic exercises. Naku, oo. Pag sinabi sir na aerobic exercises, pwede yung jogging, no? Or kahit yung treadmill, no? At least dapat sir 30 minutes to 60 hours. 30 to 60 minutes, no? sorry. Oo. On the most days of the week. Okay. No? So, yan ang mga first line natin na kumbaga panlaban para sa diabetes at saka high blood. Aha. Talagang diet at saka sir exercise. Okay, all right. Mga bisinos, querido radiantes, this is not the first and this is not the last. Initial pa lang ito. There may be some next episode. I'm not sure kung si pabordol kompleto kundi doktor, si Dr. Gerard pa ba ang maging guest natin sa susunod? Kasi what we focus today is more on itong blood sugar at ang mga pagkain na contributory factor talaga. Very important, significant talaga. That's why hopefully you pay attention sa mga discussions tulad nito. Importante to para sa health natin. And one more topic that I think we are coping with time, pero initially siguro, very briefly, cholesterol problem naman. Kasi itong usual common concern ng tao, cholesterol. Yes. Ay, mataas ang cholesterol ko. Briefly, Doctor, please share with us Sige. yung inputs ninyo. Go ahead. Sir, sa cholesterol naman sir, ang ano dito, ang kailangan nating bantayan sa pagkain, no? Usually ang sinasabi ko rin sa mga patients sir is number one is yung fatty foods. Kapag sobra-sobra, kapag laging fried ang ulam ninyo, kailangan ninyo nang baguhin 'yan, no? Ano pa? Yung sir laging processed, yung sausage, spam, yung mga ganyan, ham, kailangan bawasan din 'yan. No? Tapos mas mataas talaga dapat fruits and vegetable and samahan sir ng exercise. Ang nakakatakot kasi sir sa mataas na cholesterol, usually ang cholesterol kasi is ina-attribute natin sa mataas na BP. Aha. No? So Yan, sa tama. blood pressure or sa hypertension, no? Kapag ang cholesterol sinamahan natin ng mataas na BP, no? Yung risk sir natin na magkaroon ng stroke at saka atake sa puso dumodoble din. Ayun, oo. No? So dapat aside sa monitoring ng cholesterol, dapat sir nagmo-monitor din ng pasyente ng BP. Or quick lang na sir na reminder. Yes. Para sa mga pasyente namin na nakagamot para sa BP, no, dapat ang bagong goal na sir is dapat less than 120. No? Kapag mas mataas sa 120, pag 120, 129, ang tawag na namin dyan sir is pre-hypertension. Aha, okay. No? And kapag 130 ang BP, 140 sorry, hypertension stage 1 na yan. No? So, ngayon, ang ginawa ng mga recommendation, sir, mas mababang BP na ang gusto natin. Kasi ang nakita nila based dun sa studies, pag ang BP mo is nasa 100, 110, 120, mas mababa, sir, yung chance na magkaroon ng cardiac events. No? So, yun ang goal. Yun ang bagong goal natin. Dapat 120 and below. Okay. So, siguro, mga bisinos, querido radiantes, through West Metro, mucho pa kita otro health concern que pwede diskuti na mga días que viene, and hopefully, I'm very sure, siguro también ustedes interesados sabe. So, health specialists, mga doktor, igual con Dr. Justin Gerard Castro El Diaton, resource person este día, un internal medicine specialist, okay? Tala makalase kanila, na profesyon di ila como nephrology. Ang tao dyan, nephrologist ba, doktor? Yes, sir. Nephrologist po kami. All right. Okay. So, el di ila special, ta konsentra sila
na kidney, mga bisinos. Pero, tiyan otro lifestyle diseases, kay konektaw kunel ko sa kami ta diskuti. Kenuay pa kami pwede diskuti. Siguro sa ibang araw and in some other occasions, we will discuss some other concerns sa health natin. Hindi lang yung blood sugar imbalance, cholesterol, initially we discuss it now, pero in some other occasions, baka may mga ibang related topics dito. I'm very sure marami pa yan. Ang West Metro could help us with their health specialist. Doktor, ang mensahe nyo sa publiko ngayon in our first ever maiden edition sa programa natin ngayon. Sige, Go sir. ahead, Doktor. So, ang ano ko lang po, ang pinaka take-home message ko po sa lahat is, Yes. number one, prevention is better than cure. Yeah, no? oo. So, kung meron po kayong mga kamag-anak or kung kayo ay obese or kung meron na kayong nararamdaman, no, wag nang mahiya or wag nang matakot na magpakonsulta, magpa-laboratory and magpa-check up, no? Kasi kapag late or lumabas na yung mga complications nitong mga sakit na ito, maaaring mahirap na nating ibalik dun sa dati. And very important, diet, exercise, and kung kayo po ay meron ng mga maintenance na iniinom, make sure to be compliant with the medications o inumin ng tama. And kung kailan po kayo pina-follow up ng doktor, na mga doktor ninyo, make sure to follow up. No? So, yun po yung masasuggest or yung mga take-home messages ko para sa ating mga nanonood for today. All right. Thank you. Thank you. More power, West Metro. Y también si Thank you Dr. Justin Gerard Castro. Siguro, Doktor, pwede namin yung abla with total assurance. Si Doktor, hindi Filipino teacher. Kaya I will not dare ask you kung okay ba ang Tagalog ko. Pero nakaintindihan rin tayo, Doktor, di Yes, ba? sir. All right. Mga Chabacano, Tagalog, mga bisinos, el que tauyos de Sara Kunhil Klima ko. Pero si Doktor, el disuyo line of expertise being a nephrologist, internal medicine, na kidney. So, maliban po dyan sa West Metro, may specific clinic po ba kayo or sa ospital lang mismo, sa West Metro? Sa West Metro, sir, tsaka sa Ciudad, sir. Okay, okay. All right. So, very young and promising but very bright, witty kind of doctor, mga bisinos, Chene L. West Metro. Thank you, po. Doctor. Thank you, sir. Thank you, Sir Hill. Thank you po. Thank you. All right. Gracias, mga bisinos. El artista-looking nephrologist, si Dr. Justin Gerard Castro. Tapos teres man text ali or man message, PDL cellphone number. Kay, no pwede kami dalil cellphone number di doktor. Kay, destorbo si na checkya ko nel blood pressure, kunel sugar. Kunel magakuha niya lang yan siya kel mga real artista kayo. Looking lang le, si doktor. Thank you so much kun Dr. Justin Gerard Castro. More power, West Metro Zamboanga, mga bisinos. Gracias. El tiempo de ustedes kanamo na programa.